Hapon, sinabi ng Pangulo na gagawin ang kung ano ang magpapasaya sa LGBT community. Let us not make laws Kung papayagan daw ang just to SOGIL, satisfy ay baka may a certain person. There is no need for it. It is a redundancy. There are enough laws that cover their particular issues that they are talking about. Sa isang lipunan na naglalayong maging makatao at pantay-pantay, bakit ilan pa rin ang nananatiling naisasantabi? Bakit may mga boses na patuloy na tinatahimik? Ito ang kwento ng SOGIBIL. Isang panukalang batas na naglalayong protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino, anuman ang kanilang kasarian at sexual na oryentasyon. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga mahalagang ipinapanukalang batas dito sa ating bansa, ang SOGIBIL. Ano nga ba ito at ang halaga nito sa ating lipunan? Ang SOGIBIL ay nangangahulugang Sexual Orientation and Gender Identity or Expression Equality Bill. Layunin nitong bigyang proteksyon ng karapatan ng lahat anuman ang kanilang kasarian o oryentasyong sexual. Ang panukalang batas na ito ay isinulong ni Senadora Risa Hontiveros at unang inihain noong 2017. Sa maraming taon, patuloy itong pinagtatalunan at tinatalakay sa Kongreso at sa Senado. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito isang ganap na batas, ngunit patuloy pa rin naman itong tinutulak ng mga taga-suporta. Ang SOGIBIL ay para sa lahat. Layunin nitong wakasan ang diskriminasyon at bigyan ng pantay-pantay na karapatan ang bawat tao, lalo na ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ito ay tungo para sa ating pantay-pantay na lipunan. Ngayon naman, alamin natin ang mga opinion sa lobby ng mga Kapsuhenyos Patungkol sa pagpapabatas ng SOGIBIL at halina't alamin. Hello, my name is Feby Shane Gumapak. I am currently taking BSc English and I'm currently at my second year in college. Hello po, ako po si Rosan M. Navarrete from BSIT po. My name is Mark Roderick Aizalice and I am from BCS, Computer Science, 4th year. And yeah. Hi, my name is Justin Antoinette Biatco, second year, BSc English. SOGIBIL stands for Sexual Orientation, Gender Identity. Isinusulong nito ang karapatan ng bawat isa pagdating sa mga oportunidad regardless of their sexual orientation or how they identify themselves. Ito din nakapaloob sa SOGIBIL na to ang mga karapatang mga karapatang pangkasarian. Ang alam ko po sa SOGIBIL or Equality Bill is about po siya sa anti-discrimination po. In general, parang it's a law that protects from being gender fluid in this time of days. Ito ay batas tungkol sa pagpapatupad ng equality, ay ng gender equality. Ang reaction ko dito, it's actually a good advancement if may pasa ang SOGIBIL kasi hindi lang naman we're moving into a more inclusive society. Lahat ng mga mamamayan or lahat ng members of society ay may karapatang isaguni sa kung ano man yung mga need nila or kung ano man yung mga kasi para malabanan din natin yung discrimination against each other kasi nga laganap yun as of now, pero good thing na isaw lang sa SOGIBIL para aware din yung mga mamamayan, most especially in LGBTQ community, na ito yung karapatan nila, na pwede nilang i-voice out yung mga concern nila, whatever that is, as long as nasa tama. Well, ang magiging reaction or opinion ko dito, syempre, yung SOGIBIL nga is about anti-discrimination. Syempre, magiging matutuwa yung mga tao at lalo na dahil matagal na ito bago ibatas. So, kung may isa sa batas man ito, syempre, madaming matutuwa at mas magiging komportable sila kasi may magkakaroon ng law na about sa, yun nga, sa SOGIBIL.
I think it's a good thing kasi since napaka-expanding na yung mga gender natin right now, at sa age natin, madaming like nadi-discriminate, lalo na kasi throughout yung history, sa gender pa lang, parang nadi-discriminate na sila throughout the years. And lalo pa naman kaya yung since mas lalo nagiging gender kasi ngayon yung lalaki lagi yung nadaan. So parang it's like it's a good thing kasi may nagpo-protect sila sa law by abiding that na pinapatakbo. Para sa akin ay ayos lang naman na ipabatas ito dahil ito ay nagbibigay ng kalayaan para sa mga individual na pumili ng kanilang gender or kung ano yung gusto nilang sexual orientation. Ayun nga, gaya na sinabi ko kanina, kung may pasa ang SOGI bill, may platform na or may podium na yung bawat isa para i-raise yung concern nila. Pero pagdating naman sa disadvantage, I think dito papasok yung para pwede siyang maabuso, like misuse of like for example, mami-misuse yung paggamit ng karapatan nila. So, dun muna tayo sa positive side. So, dun sa positive side, kung ano yung magandang maidudulot. Syempre, ang magandang maidudulot nito, katulad ng sinabi ko kanina, is magkakaroon ng safe place para sa mga taong masyadong naaapi, masyadong nadidiscriminate. And dun naman sa negative side, kung ano yung parang negative reaction ng mga tao towards dito or negative effect. So, ito yung kumbaga yung mga taong nadidiscriminate or naape, syempre yung iba think lalaki yung ulo, then masyado nilang iaabusuhin yung law na to since may nagpo-protect sa kanila. So throughout history, hindi naman maalam yung mga matatanda from that since build sila dun sa history and tough times. Syempre I think yung mga Gen Z or yung throughout na older days na years, I think may hirapan sila mag-adjust. Pero yun nga, throughout the years na nagiging 2025 na ang dami na nangyayari. So I think it's a good thing, madami mangyayari magiging equal. Lalo na ngayon yung pay grade pa lang, as in morally na lalaki dapat yung parang saan lulugar yung mga ibang gender. Since hindi lang naman lalaki yung namumuno sa since tayo lang. It's criticizing oneself na lalaki dapat yung namumuno. So it's really a good thing and a good. Ang magandang maidudulot nito ay ang bawat individual ay magkakaroon ng karapatan upang ipakilala ang sarili nila. At magkakaroon din ng bawat isa ng pantay-pantay na pantay-pantay na tingin sa bawat isa. Ang hindi namang magandang maidudulot ng SOGI bill ay sa tingin ko ay sa view ng mga religious people, hindi sila sang-ayon sa pagkakaroon ng ibang identity dahil naniniwala sila na ang identity lamang ng tao ay babae at lalaki. Sa isang lipunan na nagtataguyod ng pagkapantay-pantay, bakit may ilan pa rin na hindi nararamdaman ang katarungan na dapat ay para sa lahat? Ang SOGI bill ay hindi banta. Hindi ito isang kasangkapan upang magpalaganap ng kaguluhan, bagkus ito ay pananggalang laban sa diskriminasyon. Isang batas na naglalayong kilalanin ang karapatan ng bawat isa, anuman ang kanilang kasarian o sexual na orientasyon. Paano natin masasabi na pantay ang tingin ng lipunan kung may mga tao pa ring binabastos, tinatanggihan ng trabaho o inaapi dahil lamang sa kanilang pagkatao? Panahon na upang baguhin ito. Ang SOGI bill ay hindi lamang para sa LGBTQIA+ community. Ito ay para sa lahat, para sa atin, dahil ang laban para sa karapatan ay laban ng sambayanan. Suportahan natin ang SOGI bill para sa isang lipunan tunay na nagmamahal, nagtatanggap at nirerespeto ang bawat isa.
I thought I'd see you later.